Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buti D. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutusin mo, same dog, different color. Ano siya, susunod din sa naglagay sa kanya yan. 10 beses mo palitan speaker, gano'n pa rin. Palitan natin lahat ang kurang naman siya. Follow-up lang, sir. So, ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa camera. Useless. Huwag na tayo paglukuhan. Paikot-ikot lang po tayo. Nag-start na? Tracy Cabermo sa Daily Chronicle. Pati lang daw muna po ni Edith Marinihan. Anyway, ang tanong ko po ganito, kasi kausap po si Mayor Magalo kaninang naga. And his comment was like, sa House at saka sa Senado, you can divide the members. Yung isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, sabi niya, walang para sa bayan. Para kay Duterte, para kay Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction niyo po sa comment ni Mayor Magalo na gano'n? Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat, tanggalin muna natin mga kurap. Kasi yung mga ibang nagpupunta dyan, may ambition yun eh. So, pabayaan natin ang mga kabataan muna. That's true. Divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. Hi, Macnag Chavit. Good afternoon po. Ang question ko po, I'm Janice Navida po from Bulgar. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po yung pinaghuhugutan niyo ng statement po na yan? Sample? Saan po nanggagaling yung statement niyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Magdalian nyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ang mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba isang salita? Nakakaya kayo. Eh sila rin may diferensya sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga contractor ko? Sino mga official ko? Ang mayor dati doon, si Mayor Michael Kion, tinanggal nila. Noong una, pinalabanan nila mabuti na talo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon, yung nakaupong mayor ngayon sa Lawag, sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni Bimber sa si Sandro yung kontraktor nila. Bagong mayor. Ito, galing sa Rappler to. Hindi galing sa akin. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Ibig nyo sabihin, yung kontraktor lang kikita yan, sila naglagay. At sabi sa akin yung pinsang buo niya, Michael Kion, former mayor. Nung ikampanya ko si Marcos sa BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako maliwala doon, totoo pala. Eh, kako nga, may Alzheimer pala eh. Nakasunod ako na eh. So, mismo pinsa niya lang sabi. They will just use you, nagpapagod ka raw talaga. Totoo nga. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa kaunlaran. Ano nangyayari ngayon? Nasaan yung pagsasama? Away ka agad.
Ibig sabihin po ba nung panawagan nyo na bumaba ang mga korap ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw na sabi. Tinatanong ko ba nung sabi, kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Katulad po na sinabi niya kanina. Sinabi ko na eh. So, hindi po kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita po ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sa servisyo ko. Kung meron sila, inumpisan nila akong bakbakan, kung meron sila ang patunay na ako ay corrupt, pakukulong ako. Now, to give you an example, nag-mayor ako sa Narbacan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga corrupt doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns sa Ilocos, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narbacan. Anong ginawa ko? Nagbigay 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meter. 10 hectares. Di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at the time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Did I took advantage? No. Hindi ko binenta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Yes. 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 Hindi pa mahura ko. Yes. Okay po. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo ng kabataan ng gusto nyong magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. This is the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17 trillion na utang natin? Umutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga korap. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ang tao na politician yan, marami mga bintangan, inggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tumayo po kayo. Dahil kinabukasan nyo ito, hindi namin kinabukasan. So may nihahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Tapos ka. Ngayon, yung mga ibang leaders, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw ko yung mapapamag yung mga estudyante. So yun ang Kaya kagawa peaceful revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang agenda? Kaya nga nakikiusap ko rito, kasapin natin lahat. Pabayaan natin ang mga kabataan ngayon kumilos. This will be the first time in the Philippines, or I think in the world, na ang kabataan ang mag-lead ang revolution against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo gagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nababasag, may nasisira. Yun lang po ang suggestion ko. Kung okay sa kanila yan, very good. Okay, maraming salamat po. Good afternoon, Gov. I'm Susan ng Filipino Bureau. Kanina po binanggit nyo na presidente kasama doon sa minensyon nyo kanina. Can you name names? Mga contractor lang ba ang sinasabi nyo na corrupt? Or meron pa pong mga iba kayong gustong tukuyin? Can you name names? Marami po kontraktor, pero kinuha ko lang sa rapla nito. At maraming listahan, minensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil Tigaron po ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor aside from this guy.
Magandang hapon po sa lahat at lalo-lalo na po sa inyo, Governor Chavit Singson. Maraming salamat po at kayo ay nakikita namin na nakikisa sa sentimento ng mga mamayang Pilipino. At tungkol lang po dun sa sinasabing pagsisinungaling, nadagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil dun sa binanggit niya po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi na na-verify. Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating head of the state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad nga po ng 250 na congressman na pumirma, imposibleng hindi niya alam dahil alam niya po na ang anak niya ang nanguna rito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon instruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan. Kaya may Alzheimer kako dahil minensyon niya yung graft and corruption flood control, kasama siya, nakalimutan niya eh. Good afternoon, Congressman Ala from the Daily Chronicle. Na may nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this youth-led movement? Wala pa. Nababasa ko lang, nababalitan ko lang ng kumikilo sa mga estudyante. Narinig ko lang magkaksalita sila. Dapat sila ang mag-lead dito, hindi tayo. And how do you envision this youth-led movement kung sakasakaling may tumugo sa panawagan ninyo na pangunahan ng kabataan ng revolusyon sa pamagitan ng huwag pagalo sa mga eskwelahan? Paano niyo po ito nakikitang ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So are you calling for boycott yun of... ang future nila. So sila bahala kung ayaw nila, sila maepektuhan. So are you calling for total boycott? Hindi itong korupsyon. Sila epektado, wala silang pinabuhasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mabahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa eskwelahan, pagdalo sa eskwelahan nila, sa paaralan should be continuous habang hindi bumababa yung mga corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Ang dami nilang pera. Lalaban sa demonstrasyon. Magbabayad sila ng mga kalaban. Mumuray pa tayo yung mga attack dog. Marami silang attack dog. Yung mga trolls. Anong laban natin dyan? Ako nga, magsalita, may mga nag-attack. Attack dog ang tawag ko dyan. Binabayaran sila para sirain ka. And one final clarification, dahil sinama niyo sa panawagan na pagbaba sa pwesto si Pangulong Marcos na kasama sa mga involved sa flood control projects na yan. So nangangulugan po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa korupsyon? Tayo na lang ata, hindi nakakaalam ah. Tinanong na kanina. Makapila po kayo? Yes. Tinanong na kanina. Sinabi mo eh. Correct. Inulit na ko yun. Parang ano lang, bingi lang tayo ah. Tinanong na. Flying safe house. Sir, magandang hapon. Bistado na eh. Gising na yung mga nandito. Bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung
ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun ang sinabi ko. Wag silang pumasok hanggang di bumababa yung mga opisyal natin sa korap. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban din ang karapatan nila, kasalanan nila. Para hindi mahirapan ng mga kabataan ng mga estudyante, umalis na sila dyan. As soon as possible time, pasok. Pero gaano katagal yung sir? Habang nakupo sila, nahirapan ng mga kabataan, mga... So, sa tagal po ninyo sa politika, sir, may nakita na ba tayo na bumaba sa pwesto dahil sangkot siya sa korupsyon, sir? Wala ko dito. Dito sa Pilipinas, wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? May delikadesa sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makapagpatuloy sila sa pag-aaral? Bumaba na lang sila, bago na sila magpakamatay, wala namang papakamatay dito sa Pilipinas. Magandang hapon po, EDTA na 98.3 FM. Good! Marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat-dapat ho bang magtayo pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos mo ng investigasyon ng ICI, ano mangyayari? Saan mo dadalhin yun? Hindi nga dapat yung ICC dahil may sarili temper. ICI po, ICI. Ha? ICC, ICI po. Pampangano lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuti tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako, bila vague season, Mayor Magalong, magagandang tao yan, saka yung mga iba, unahin niyo po Ilocos Norte, huwag na kayong lumayo. Look, kaya ho nang sabi nyo, nandun lang ho sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay panibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil sa pagkakakulong nila kay Duterte doon ho sa ICC. Ito ba ay panibagong taktik? Parang maliis lamang yung usapin. Well, pagka nakita ko naman ang video, pinuli si former president, wala naman marang pares. Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang marang pares, pahuli yung tao padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Ipagpalagay mo na ang gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo lang ang pyesa, hindi pa rin naandar. Karag-karag na. Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpahal ka ng kaso ngayon. Abuti ka na siyam-siyam, may parking fee. Pagpahal ka ng parking fee, matutulog na kaso mo. Ang nakukulong, yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, doon lang nakukulong. Eko, bako ho'y nagugulimihanan. Lahat ko nang tinuturo itong si Congressman Romualdez. At ito po si Congressman ko. Bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Go. Bakit tinatago pa ho nila? Go. Pinsan ng presidente yan. Nadali ko. Ang alam ko, si Saldi ko, lumipad na. Nauna na. Hindi ko na makita yun. Salamat po. Hi Sir, Dayan Learpo from Radyo Pilipinas. Sir, sa isang interview, sinabi niyo na kayo ay umaatras na ng suporta sa Pangulo. At isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon bilang director sa PCSO ang anak ninyo? Mabuti, tinanong mo yan. Nung magkatapos ang eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM.
Tinawag ako ni Senator Amy Marcos. Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil dinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo ako. I will call them, but I will use your name because you're the president, they use me. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Mike Amy, thank you for coming.